Nagsisimula ang pelikulang Star Wars Episode 2, Attack of the Clones ng 10 taon matapos ang mga pangyayari sa The Phantom Menace. Sa panahong ito, nagsimula ng humina ang Galactic Republic at lalo pang nalulubog sa kaguluhan habang lumilipas ang bawat araw. Libu-libong star system ang nagpahayag ng kanilang kagustuhang humiwalay sa republika. Ang kilusang ito ng paghihiwalay, na kilala bilang Separatist Movement, ay pinamumunuan ni Count Dooku, na kilala rin bilang Darth Tyrannus. Isa siyang dating Jedi Master na minsang nagsilbing guro at mentor ni Qui-Gon Jinn. Dahil sa kanilang mga ginawa, napilitan ang Galactic Senate na pag-isipan ang pagpasa ng Military Creation Act, isang panukalang makatutulong sa mga Jedi na protektahan ang Galactic Republic. Dahil dito, hinikayat si Queen Amidala, na ngayon ay nagsisilbi bilang senator ng Naboo, na bumalik sa Coruscant. Ngunit ilang sandali lamang matapos siyang dumating, may nagtangkang pasabugan ang kanyang sasakyang pangkalawakan upang siya ay patayin. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya dahil isa sa kanyang mga handmaiden ang nagsilbing kapalit o decoy niya. Pagkatapos nito, nakipagpulong si Amidala sa Senado at ibinunyag na pinaghihinalaan niyang si Count Dooku ang nasa likod ng tangkang pagpaslang sa kanya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga senador at maging ng Jedi Council. Dati kasing isang respetadong Jedi si Dooku, kaya nahirapan silang maniwala na kaya niyang magplano ng pagpatay kay Amidala. Dahil alam nilang nasa panganib si Amidala, inatasan ni Supreme Chancellor Palpatine sina Jedi Knight Obi-Wan Kenobi at ang kanyang padawan na si Anakin Skywalker na bantayan at protektahan siya. Nang gabing iyon, isang bounty hunter na nagngangalang Zam Wesell ang nakitang nakikipagkita sa isang taong hindi matukoy ang pagkakakilanlan. Inutusan ng misteryosong individual si Zam na patayin si Amidala at binigyan siya ng isang lalagyan na puno ng nakamamatay na mga nilalang na may lason. Pagkatapos nito, inilagay ni Zam ang mga nilalang sa loob ng isa niyang drone at ipinadala ito patungo sa apartment ni Amidala. Tahimik na lumipad ang drone papunta sa kanyang silid habang nagsisimula ang panibagong tangkang pagpaslang. Pagdating ng drone sa silid ni Amidala, agad nitong pinakawalan ang mga nakamamatay na kuhon sa pamamagitan ng bintana. Naramdaman ni Obi-Wan at Anakin na may mali sa silid ni Amidala, kaya mabilis silang pumasok upang tingnan ang sitwasyon. Dumating sila sa tamang oras at agad na pinatay ang dalawang kuhon na malapit ng kumagat kay Amidala. Pagkatapos noon, nakita ni Obi-Wan ang drone at agad niya itong sinundan sa pamamagitan ng pagtalon palabas. Sumunod naman si Anakin gamit ang isang speeder. Sa sandaling iyon, binaril ni Zam ang drone na kinakapitan ni Obi-Wan Kenobi, dahilan upang mahulog siya. Sa kabutihang palad, mabilis na nakarespond si Anakin Skywalker at nahuli si Obi-Wan bago pa ito tuluyang bumagsak sa kanyang kamatayan. Hindi nagtagal, natukoy ng dalawa ang lokasyon ni Zam at agad nila itong hinabol. Hindi nagtagal, nauwi ang habulan sa isang bar. Sa loob nito, palihim na naghanda si Zam upang patayin si Obi-Wan. Ngunit mas naunang kumilo si Obi-Wan at nagawa niyang tamaan si Zam, dahilan upang maputol ang isa nitong kamay. Pagkatapos nito, kinaladkad nila si Zam palabas ng bar at pilit na tinanong kung sino ang umupo sa kanya. Ngunit nang malapit na niyang ibunyag ang sagot, bigla siyang tinamaan ng isang lasong dart na pinakawalan ng isang misteryosong tao. Kaagad namang tumakas ang salarin gamit ang isang jetpack. Pagkatapos nito, bumalik sina Obi-Wan at Anakin sa Jedi Temple. Doon ay ibinigay sa kanila ang kani-kanilang mga misyon. Inatasan si Obi-Wan na ipagpatuloy ang investigasyon upang matunten ang mamamatay taong gumamit ng lasong dart. Samantala, naatasan naman si Anakin na protektahan si Padme Amidala at samahan siyang bumalik sa planetang Naboo. Pagkaraan nito, nakipagkita si Anakin kay Sheev Palpatine. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Palpatine kay Anakin na balang araw ay magiging pinakamakapangyarihang Jedi siya sa kasaysayan, at hihigitin pa niya maging ang lakas ni Master Yoda. Bago sila umalis, hiniling ni Amidala kay Jar Jar Binks na pansamantalang gampanan ang kanyang tungkulin bilang senador. Kalaunan, ipinahayag ni Anakin kung gaano siya kasabik sa responsibilidad na protektahan si Amidala. Sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon din siyang espesyal na damdamin para rito, kahit na mas bata siya kaysa kay Amidala. Ipinahayag din ni Anakin ang kanyang pagkainis kay Obi-Wan, na palaging pinapagalitan at pinapuna ang bawat pagkakamali niya. Kinabukasan ng umaga, umalis sila patungong Naboo sakay ng isang sibilyang sasakyang pangkalawakan, kasama ang droid na si R2-D2.
Bago sila tuluyang umalis, pinaalalahanan ni Obi-Wan si Anakin na huwag basta kumilos mag-isa nang hindi muna nagpapalam o nag-uulat kina Obi-Wan o sa mga Jedi Master. Matapos umalis ni Anakin at Amidala, sinimulan ni Obi-Wan ang kanyang investigasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa isang matandang kaibigan na nagngangalang Dex, ang may-ari ng isang diner. Doon, tinanong ni Obi-Wan Kenobi si Dex tungkol sa lasong dart na kanyang narecover. Ipinaliwanag ni Dex na ang ganitong uri ng dart ay karaniwang ginagamit ng mga taga-Kamino, isang mundong matatagpuan sa isang malayong planeta na nasa labas ng karaniwang sakop ng Republic. Matapos malaman ang impormasyong iyon, agad na nagtungo si Obi-Wan sa Jedi Archives upang hanapin ang koordinado ng planetang Kamino. Ngunit kahit paulit-ulit niyang sinuri ang mga star map, hindi niya makita ang planeta, kahit tama naman ang mga koordinado nito. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Yoda, na noon ay abala sa pagsasanay ng isang grupo ng mga batang Jedi. Ipinakita ni Obi-Wan kay Yoda ang koordinado ng Kamino, ngunit hindi rin lumitaw ang planeta sa Jedi Archives. Napagpasyahan ni Master Yoda na may isang taong sadyang nagbura ng planeta mula sa mga talaan. At tanging isang Jedi lamang ang may sapat na awtoridad at kakayahang gumawa nito. Kung totoo iyon, nangangahulugan itong may isang Jedi na nagtaksil sa order. Inutusan ni Yoda si Obi-Wan na maglakbay patungo sa koordinado ng Kamino at dumaan sa isang rehiyong may napakalalakas na puwersang gravitasyonal. Ayon kay Yoda, doon niya matatagpuan ang nawawalang planeta. Pagkatapos nito, umalis si Obi-Wan patungong Kamino sakay ng kanyang starfighter, kasama ang kanyang astromech droid. Gaya ng hula ni Master Yoda, natagpuan nga ni Obi-Wan ang planetang Kamino matapos niyang malampasan ang matinding puwersang gravitasyonal sa lugar. Ipinadaong niya ang kanyang sasakyan sa isang landing platform na itinayo sa ibabaw ng walang katapusang karagatang bumabalot sa buong planeta. Hindi nagtagal, sinalubong siya ng mga Kamanoan, na ikinagulat niya dahil tila inaasahan na nila ang kanyang pagdating. Kaagad nila siyang sinamahan upang makipagkita sa punong ministro ng Kamino na si Lamaso. Nang magkita sina Obi-Wan at Lamaso, sinabi ng punong ministro na mayroon ng 200,000 clone soldier na handa nang gamitin, habang milyon-milyon pa ang kasalukuyang ginagawa. Ayon kay Lamaso, ang hukbong ito ay ipinagawa noon ng Jedi Master na si Sifo Dyas. Nagulat si Obi-Wan sa revelasyong ito dahil namatay na si Sifo Dyas 10 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, agad niyang napag-isip-isip na may mali sa buong sitwasyon. Pagkatapos nito, isinama ni Lamaso si Obi-Wan sa paglilibot sa hukbo ng mga clone. Ipinaliwanag niya na nilikha ang mga ito upang magsilbi sa mga Jedi at tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong kalawakan. Buong pagmamalaking sinabi ni Lamaso na mas mahusay ang mga clone trooper kaysa sa mga battle droid. Sa katunayan, ang mga clone ay nilikha mula sa genetic template ng pinakamahusay na bounty hunter sa buong kalawakan, si Jango Fett. Nang marinig ni Obi-Wan ang pangalan ng bounty hunter, agad niyang hiniling kay Lamaso na dalhin siya kay Jango Fett. Pagkakita pa lamang kay Jango, lalo nang naging kainahinala ang lahat para kay Obi-Wan Kenobi. Ang paliwanag ni Jango tungkol sa Clone Army ay hindi tugma sa mga sinabi sa kanya ni Lamaso. Nang mapansin ni Jango na nagsisimula ng maghinala si Obi-Wan, tahimik niyang inutusan ang kanyang anak na si Boba Fett na siguruhin ang kanilang tinutuluyan. Habang nasa silid ni Jango, napansin ni Obi-Wan ang mga kagamitang kapareho ng ginamit ng misteryosong mamamatay tao na pumatay kay Zam Wesell. Dahil dito, naging malinaw sa kanya na si Jango ang bounty hunter na matagal na nilang hinahanap. Pagkaalis ni Obi-Wan, sinabi ni Jango kay Boba na dali-daling ihanda ang kanilang mga gamit at ihanda rin ang kanilang sasakyang pangkalawakan para sa pag-alis. Samantala, nakipag-ugnayan si Obi-Wan kay Master Yoda at iniulat ang lahat ng kanyang natuklasan. Pagkatapos niyang may padala ang kanyang ulat, nagtungo si Obi-Wan sa landing platform sa likod ng pasilidad at doon niya natagpuan si Jango na naghahanda ng umalis kasama ang kanyang anak. Hindi nagatubili si Obi-Wan Kenobi. Agad niya itong hinarap at sinubukang pigilan, dahilan upang sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma. Sa kasagsagan ng kanilang laban, nagawa ni Jango na tamaan si Obi-Wan gamit ang isang cable launcher at hinila siya papalapit. Mabilis namang gumanti si Obi-Wan sa pamamagitan ng pagsipa kay Jango patungo sa gilid ng landing platform. Ngunit dahil nakatali pa rin siya sa cable, nahila rin siya kasabay nito at tuluyang nahulog mula sa platform. Sa kabutihang palad, ginamit ni Obi-Wan ang The Force para iligtas ang sarili at makabalik ng ligtas sa platform.
Habang naghahanda na sina Django at Boba na lumipad, mabilis na naghagi si Obi-Wan ng isang tracking device sa barko ni Django para matunten niya kung saan ito pupunta. Samantala, dumating sina Anakin Skywalker at Padme Amidala sa planetang Naboo. Ginugol nila ang kanilang oras sa pagbabahagi ng mga kwento at sa simpleng pag-e-enjoy sa piling ng isa't isa. Si Anakin, na nagsisimula ng magkaroon ng damdamin para kay Amidala, ay lalo pang nabighani sa kanyang kagandahan. Nang gabing iyon, nakaranas si Anakin ng isang masamang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina na humihingi ng tulong at sumisigaw sa sakit. Kinabukasan, sinabi ni Anakin kay Amidala na labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina. Desidido na hanapin ito, nagpasya si Anakin na pumunta sa planetang Tatooine. Sumama sa kanya sina Amidala at ang droid na si R2-D2 sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa Tatooine, nagtungo sina Anakin, Amidala, at R2-D2 kay Watto para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina na si Smith Skywalker. Ngunit inihayag ni Watto na naipagbili na niya si Smith sa isang moisture farmer na si Cliegg Lars, na kalaunan ay naging asawa nito. Agad silang nagtungo sa Lars homestead. Pagdating nila, muling nakasama ni Anakin ang kanyang lumang droid na si C-3PO. Siya ang naghatid kay Anakin papasok sa loob ng bahay. Doon, nakilala ni Anakin ang kanyang stepbrother na si Owen, pati na rin si Cliegg Lars mismo. Ikinwento ni Cliegg kay Anakin na ang kanyang ina ay isang buwan nang nawawala matapos dukutin ng mga Tusken Raiders, isang primitibong tribo na naninirahan sa mga disyerto ng Tatooine. Ipinaliwanag din niya na malamang ay patay na si Smee. Ngunit tumanggi si Anakin na maniwala dito at nagpasya siyang hanapin ito mismo. Matapos magpaalam kay Amidala, umalis si Anakin sakay ng isang speeder bike at nagtungo sa malawak na disyerto. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa kampo ng mga Tusken Raider. Tahimik siyang pumasok sa isa ng mga tolda at doon niya tuluyang natagpuan ang kanyang ina. Si Smee ay halos wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat matapos ang ilang buwang pagtitiis sa pagpapahirap at pang-aabuso. Bago siya tuluyang pumanaw, sinabi niya kay Anakin kung gaano niya ito kamahal. Bumagsak ang luha ni Anakin habang yakap ang katawan ng kanyang ina. Ang pagkamatay ng kanyang ina ang nagpagising sa dilim sa loob niya. Dahil sa labis na galit at hindi na makapag-isip ng maayos, tinaslang ni Anakin Skywalker ang buong tribo ng Tusken. Ang kaguluhang dulot ng ginawa ni Anakin ay naramdaman ni Yoda. Sa pamamagitan ng The Force, narinig pa ni Yoda ang tinig ni Qui-Gon Jinn na desperadong tumatawag kay Anakin na tumigil sa pagpatay. Muling nagsimulang lumalim ang pagdududa tungkol kay Anakin. Nangamba si Yoda na baka tuluyan ng mawalan ng kontrol si Anakin sa sarili at mahulog sa dark side ng Force. Matapos patayin ang buong tribo ng Tusken, dinala ni Anakin ang bangkay ng kanyang ina pabalik sa Lars homestead at binigyan siya ng maayos na libing. Samantala, patuloy na sinusundan ni Obi-Wan Kenobi ang bakas ni Jango Fett patungo sa kanyang destinasyon, ang planetang Geonosis. Sa kalaunan, napansin ni Jango na sinusundan siya ni Obi-Wan. Dinala niya ito papasok sa Geonosis asteroid field at inilagay ang kanyang barko sa likuran ng starfighter ni Obi-Wan. Isang matinding habulan sa kalawakan ang agad na sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay nagpaputok si Jango ng mga seismic charges patungo kay Obi-Wan, na nagdulot ng malalakas na pagsabog na yumanig sa buong asteroid field. Sa paniniwalang nawasak na si Obi-Wan, bumaba si Jango patungo sa surface ng Geonosis at dumaong sa isang malaking pasilidad. Ngunit nakaligtas si Obi-Wan. Nagtago siya sa mga asteroid at kalaunan ay sinundan si Jango patungo sa ibabaw ng planeta. Pagdating sa Geonosis, natuklasan ni Obi-Wan ang isang napakalaking complex na puno ng mga barko ng Trade Federation. Palihim siyang pumasok sa isang droid factory at kalaunan ay nakarating sa isang meeting chamber. Sa loob, nakita niya si Nute Gunray at ang ilang leader ng malalaking commerce guilds. Pinag-uusapan nila ang kilusang separatist at ang paghahanda ng isang bagong hukbo ng mga droid na gagamitin sa digmaan laban sa mga Jedi at sa Republika. Ibinunyag din sa pagpupulong na si Nute Gunray ang nag-utos kay Jango Fett na patayin si Amidala. Matapos malaman ito, agad na sinubukan ni Obi-Wan na magpadala ng mensahe patungong Coruscant upang iulat ang lahat kay Grandmaster Yoda. Ngunit masyadong malayo ang distansya kaya hindi ito umabot, kaya nagpasya siyang tawagan si Anakin Skywalker. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Obi-Wan Kenobi na wala na si Anakin sa Naboo, kundi nasa planetang Tatooine. Nang maitatag ang koneksyon, inutusan ni Obi-Wan si Anakin na ipasa ang transmisyon patungong Coruscant. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Obi-Wan ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol sa plano ni Count Dooku at sa lumalalang banta ng mga separatist. Ngunit bago pa siya matapos, bigla siyang inatake ng mga battle droid, kaya naputol ang transmission.
Hindi nakatiis si Padme Amidala na panoorin si Obi-Wan na mag-isa sa panganib, kaya nagpasya siyang tumulong sa kanya, kasama si Anakin, R2-D2, at C-3PO. Tumungo sila sa Geonosis para iligtas siya. Dahil nadakip, dinala si Obi-Wan kay Count Dooku. Sinubukan siyang kumbansihin ni Dooku na sumama sa kanya at ibinunyag na si Darth Sidious ang kumokontrol sa malaking bahagi ng Galactic Senate. Ngunit tumanggi si Obi-Wan at hindi naniwala sa mga sinabi ni Dooku. Iginiit niya na kung totoo man si Darth Sidious sa loob ng Senado, matagal na sana itong natuklasan ng mga Jedi. Samantala, ang kinatawan ng Naboo sa Senado na si Jar Jar Binks ay nanawagan ng botohan upang bigyan ng emergency power si Chancellor Palpatine. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, mabibigyan si Sheev Palpatine ng autoridad na mag-deploy ng bagong hukbo laban sa mga separatist. Kasabay nito, inorganisa ni Yoda ang isang rescue mission. Inutusan niya si Mace Windu at ang iba pang Jedi na iligtas si Obi-Wan, habang siya mismo ay magpunta sa Kamino upang pamunuan ang hukbo ng mga clone. Samantala, nakarating na ang grupo ni Anakin sa planetang Geonosis. Habang sinisimulan nilang pasukin ang droid factory, hinarap sila ng mga Geonosian guards at nauwi sila sa pagbagsak sa gitna ng malalaking linya ng produksyon ng mga droid. Nahihirapan silang umiwas sa mga makinarya at sa walang katapusang panganib sa loob ng pabrika, ngunit sa huli, nahuli sila ni Jango Fett. Samantala, aksidenteng napalitan ang ulo ni C-3PO at naipakabit ito sa katawan ng isang battle droid, habang ang sarili niyang katawan ay napunta sa ulo ng isang droid. Sina Anakin Skywalker at Padme Amidala ay dinala sa Geonosian Arena, kung saan sila ay hinatulan ng kamatayan kasama si Obi-Wan Kenobi, na nauna nang nahuli. Bilang bahagi ng pagbitay, ang tatlong bilanggo ay pinilit makipaglaban sa tatlong nakamamatay na halimaw ng Geonosians, ang Rick, ang Acklay, at ang Nexo. I've got a bad feeling about this. Just relax, concentrate. Habang isinasagawa ang pagbitay, biglang dumating si Mace Windu kasama ang isang strike team ng mga Jedi. Nang makita ito, si Jango Fett ay humakbang upang harapin mismo si Mace Windu. Kasabay nito, inactivate ang mga battle droid at inutusan silang umatake sa mga Jedi. Some terrible mistake! I'm programmed for etiquette, not destruction! Sa gitna ng labanan, nagtagumpay si Mace Windu sa pagpatay kay Jango Fett sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nito gamit ang isang mabilis na galaw ng kanyang lightsaber. Samantala, kalaunan ay naibalik ang tamang ulo ni C-3PO sa tamang katawan sa tulong ng ilang droid. Habang patuloy ang labanan, mas dumami pa ang mga battle droid na pumasok sa arena at nilamon ng dami ang mga Jedi. Ilang Jedi ang napatay sa matinding sagupaan. Nang lalo pang naging desperado ang sitwasyon, inutusan ni Count Dooku sina Mace Windu at ang natitirang mga Jedi na sumuko. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Yoda kasama ang hukbo ng mga clone at agad na naglunsad ng pag-atake laban sa mga puwersa ng droid. Pagkatapos nito, kinilikas ng mga Jedi ang arena sakay ng mga gunship at sumali sa malawakang labanan na nagaganap na sa labas, na siyang nagmarka ng pagsisimula ng isang digmaang pandaigdig sa kalawakan.
Halos buong hukbo ng mga droid ay nawasak ng mga puwersa ng clone. Ang pagkatalong ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga leader ng Separatist, kaya napilitan silang umatras mula sa labanan. Habang sinusubukang tumakas ni Count Dooku, hinabol siya ni Obi-Wan, Anakin, at Amidala. Sa gitna ng habulan, tinamaan si Amidala ng blaster fire mula sa isa ng mga droid at nahulog mula sa transport. Nang makita ito, agad na nais bumalik ni Anakin para tulungan siya. Ngunit mariing pinaalalahanan siya ni Obi-Wan na kailangan niyang isantabi ang kanyang personal na damdamin at mag-focus sa kanyang tungkulin bilang isang Jedi. Ipinagpatuloy ni Obi-Wan at Anakin ang paghabol kay Count Dooku at kalaunan ay natunton nila ito sa isang lihim na hangar. Doon nagsimula ang isang laban sa pagitan ni Obi-Wan Kenobi at Count Dooku. Surely you can do better. Sa kasamaang palad, mabilis na natalo si Obi-Wan. Hindi pumayag si Anakin Skywalker na manood lang, kaya sumugod siya sa labanan at ginamit ang lightsaber ni Obi-Wan para kalabanan si Dooku. Ngunit muli, napatunayan ni Dooku na mas mahusay siyang mandirigma at siya ang nanalo sa laban, naputol ang braso ni Anakin. Habang naghahanda ng tumakas si Dooku sakay ng kanyang barko, dumating si Yoda at hinarap siya. Mas malakas ang kakayahan ni Yoda sa The Force, at mabilis niyang sinimulang dominahin si Dooku sa labanan. Nang mapagtanto ni Dooku na hindi siya mananalo, gumawa siya ng distraction sa pamamagitan ng pagpabagsak ng isang malaking haligi patungo kina Obi-Wan at Anakin. Habang ginamit ni Yoda ang Force para pigilan ang bumabagsak na haligi at iligtas sila, sinamantala ni Dooku ang pagkakataon at nakatakas sakay ng kanyang barko. Pagkatapos nito, nagtungo si Count Dooku sa Coruscant at nagulat sa kanyang master na si Darth Sidious. Ipinabatid ni Dooku kay Sidious na nagsimula na ang digmaan, eksaktong ayon sa plano. Sino nga ba si Darth Sidious? At bakit siya kumikilos mula sa mismong puso ng Coruscant? Samantala, sina Obi-Wan, Mace Windu, at Grandmaster Yoda ay tinalakay ang lumalalang banta ng isang Sith Lord na lihim na kumokontrol sa Galactic Senate. Sa ibang lugar, si Chancellor Palpatine at ilang senador, kabilang si Bail Organa, ay pinanood ang pagdeploy ng napakaraming clone troops sa buong kalawakan. Sa Naboo, si Anakin, na mayroon ng mekanikal na braso, ay lihim na nagpakasal kay Padme Amidala sa isang pribadong seremonya. Ang kasal ay nasaksihan lamang nina C-3PO at R2-D2. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sheena, Haro, Liam Somar, Dom Ato Halil, RJ Day, Shanai, Jane Cabilan, Natrel Arellano, Jomar Camanian, Jomel Nobles, Borlas Manuel from Subic Zambales Samar, Jack Brownies Channel from Nagilian Isabela, at Wingay Gagaling and Iguan Family from San Jose del Monte, Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.